yung sentro ng Bagyong Ramil ay naglandfall na po sa may bahagi ng Gubat, Sorsogon at huli itong namataan dito sa may katubigan na ng Gubat, Sorsogon at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa kanluran. Inaasahan natin eventually ito pong bagyong si Ramil ay kikilos pa northwest sa mga susunod na oras. Samantala, signal number 2 ngayon sa northern portion ng Northern Samar, gayon din sa southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portions ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, at ang northeastern portion ng Sorsogon. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, gayon din sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Isabela, ng Quirino, ng Nueva Vizcaya kasama ang mga lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, gayon din ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Tarlac, eastern portion ng Pampanga, northern eastern portions ng Quezon, gayon din ang nalalabing bahagi ng Camarines Sur, ng Albay, ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Base po sa pinakahuling track ng bagyong si Ramil, inaasahan nga natin nakikilos ito pa northwest at babaybayin niya ang Kabikulan, partikular na nga itong bahagi ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur at lalapit po sa may Polillo Islands. By tomorrow morning, posible itong magkaroon ng isa pang landfall sa may bahagi naman ng Isabela, Aurora area. Posible po sa malaking chance sa may Aurora area po ito. At kikilos po ito sa may bahagi naman ng Central Luzon at sa may posible pong lumabas ito ng patungo po sa katubigan ng bahagi naman ng Pangasinan. So inaasahan po natin bukas pinakamararanasan dito sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan ang epekto ng bagyong si Ramil, no? So asahan po natin bukas medyo malaking tsansa ng may mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan na dulot ng bagyong Ramil sa malaking bahagi ng Central Luzon kasama yung Calabarzon, itong Metro Manila, posible pong makaranas ng mga pag-ulan bukas at gayon din sa may area ng Ilocos Region, sa may southern part ng Cordillera at sa may southern part din po ng Cagayan Valley. So ine-expect din natin by tomorrow, araw ng linggo, lalo na po sa hapon or gabi ay nasa katubigan na ito sa may West Philippine Sea na at umaga ng Lunes ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So in-expect po natin pagdating ng araw ng Lunes ay significantly po yung mga dadaanan ng bagyo ay in-expect natin na mas maaliwalas sa panahon ay mararanasan or mababawasan na yung mga pag-ulan na dulot nga po ng bagyong si Ramil. So sana po sa mga kababayan natin nakapaghanda po sila. Lalo na nga po bukas natin na-expect o inaasahan na mararanasan natin yung mga ulan at hangin na dulot ng bagyong si Ramil. Sa ngayon po may nakataas sa gale warning, particular na sa mga baybayin ng Bicol Region, lalo na po sa may eastern portion ng Bicol Region, kaya delikadong maglayag yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin po ng nasabing mga lugar. Sir? Okay. Obet, can you tell us, may storm surge bang aasahan dahil dito kay Bagyong Ramil at saan-saang areas merong storm surge warning sa ngayon? Opo, meron po tayong storm surge warning, particular na nga po, nandito po ito sa may area din ng Bicol Region, lalo na po sa may area ng Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur. Nasa 1 to 2 meters po yung possible na laki ng alon. Lalo po kadalasan kasi nangyayari po yung storm surge natin kapag tumatama na po sa lupa yung bagyo po, like in this case si Bagyong Ramil, kasi tinataas niya po or dahil po sa dala niyang hangin ay tumataas kaysa sa normal yung mga alon sa may dalampasigan. Oo, kaya importante na yung mga kababayan natin na sa baybayin ay lumikas kapag dadaanan ng bagyong yan. So, Obet, sorry, kapag panahon naman ng nitong bagyong itong Obet, kasi pag exit, sabi mo by Monday, baka mas maganda na yung panahon. Yes, Pero po. baka may aasahan pa tayong iba pang mga weather disturbances in the coming days. Opo. Sa ngayon naman po, wala pa tayong bagong namomonitor, no? So, again, in-expect pa rin natin almost, halos may 2 buwan pa tayo, no? November, halos nasa kalahati pa lang tayo ng Oktubre. So, more or less, may inaasahan pa po tayo ng mga 3 hanggang 5 bagyo hanggang sa pagtatapos ng taon ito. Pero sa ngayon po, siguro masasabi nating magandang balita naman, wala pa po tayong namomonitor sa ngayon po.
Okay, so magandang balita yan sa may mga plano sa mga susunod na araw after Monday. Pero baka may mga paalala pa kayo, Obet, sa ating Opo. mga kababayan. Lagi po natin pinapaalala, sir, no, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal areas, no, sana po kung kailangan lumikas na at higit sa lahat sumunod po sa mga abiso ng ating mga local government unit kasi sila po talaga yung ating first line or mga frontliners pagdating sa pag-response lalo na sa mga phenomenon po kagaya nito, kagaya ng bagyo. Mhm. At laging makinig at sumunod sa mga payo ng ating pamahalaan. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Maraming salamat po, magandang gabi.